Unahin na natin yung positive, no? Ito yung nagbubunga, mga kapiksi. Actually, hindi nagbubunga, namumukadkad sa bunga. No, namumukadkad sa bunga, mga kapiksi. Ibig sabihin, mayabang na mayabong, hitik na hitik sa bunga yung mga pananim nyo. So, ibig sabihin nito guys, ito yung mga efforts nyo, yung mga resulta ng efforts nyo, mga kapiksi, yung mga pagsisikap nyo sa buhay, yung mga sakripisyo nyo, yung mga hinagpis nyo, no? Right now, nakikita nyo na talagang hitik na siya sa bunga, at saka, kumbaga napalago nyo na yung buhay nyo maunlad. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong March, para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life message nyo, mga kapiksi. So, unahin natin to guys. Kung ano na lang yung message na makaresonate sa inyo, mga kapiksi, take that message, kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate, no? So, unahin natin yung spiritual message. Star Mother, mga kapiksi, how can you mother yourself? Ibig sabihin nito guys ay self-love, no? Paano nyo aalagaan yung sarili nyo, di ba? Yung mga moms, yung mga mommies, ang number one priority nila is yung pag-aalaga sa kanilang mga anak, mga kapiksi. So, in essence guys, ibig sabihin nito, paano nyo aalagaan yung sarili nyo. Syempre guys, sa buhay natin, meron tayong mga kanya-kanyang priority, no? Mga responsibilities natin, ganyan. Depende sa responsibilities nyo, depende sa edad nyo, depende sa buhay nyo. Pero kahit na ano pa man yung responsibilities natin, dapat inaalagaan natin yung sarili natin. Kasi paano natin aalagaan yung mga mahal natin sa buhay? Paano tayo magpo-provide sa kanila kung tayo mismo hindi ayos, kung tayo mismo hindi okay, di ba? So, kailangan okay tayo para kayang-kaya natin yung, kumbaga, makayanan natin lahat ng pwede nating ibigay sa kanila. So, dapat number one na okay is tayo, no? So, mentally, physically, emotionally, and even spiritually, mga kapiksi, dapat palagi nating inaalagaan yung sarili natin. Actually, dapat palagi nating priority yung sarili natin. Hindi siya priority in a sense na selfish ka, na in a sense na makasarili ka or what. Ibig sabihin, parang priority mo na you are always on top of your list, diba? Alagaan mo yung sarili mo. Kapag malakas ka, if you have enough strength, diba? Kayang-kaya mo ring alagaan yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kapag maganda yung status mo sa buhay, kasi priority mo yung sarili mo, kayang-kaya mong tumulong, diba? Sa mga mahal mo sa buhay. Ganun yung ibig sabihin ng i-prioritize mo yung sarili mo. Hindi yung gusto mo lang, no? Magkaiba kasi yun. Kumbaga, you take care of yourself so that you can take care of others, no? Naintindihan nyo ba, mga kapiksi? Sana naintindihan nyo. Magkaiba guys yung self-love, self-care, self-worth kesa dun sa selfish, no? Iba yung selfish na makasarili, na wala nang inintindi kundi sarili lang. Selfish na yung tawag doon. Pero you put yourself so that you can be an asset, no? Sa iba, yun yung ibig sabihin ng self-love guys, okay? So, love yourself, mga kapiksi, and take care of yourself para maalagaan mo din yung mga tao and mga mahal mo sa buhay guys, alright? Okay. And yung next message naman natin, mga kapiksi, is yung para sa life messages nyo. So, shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong February, magbibigay tayo ng free 3-in-1, pampaswerte sa subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life. So, avail na kayo, guys. And ito yung life messages. Sobrang ganda, mga kapiksi, no? Unang-una, we have, actually, this is both negative and positive. Unahin na natin yung positive, no? Ito yung nagbubunga, mga kapiksi. Actually, hindi nagbubunga, namumukadkad sa bunga. No, namumukadkad sa bunga, mga kapiksi. Ibig sabihin, mayabang hitik na hitik sa bunga yung mga pananim nyo. So, ibig sabihin nito, guys, ito yung mga efforts nyo, yung mga resulta ng efforts nyo, mga kapiksi, yung mga pagsisikap nyo sa buhay, yung mga sakripisyo nyo, yung mga hinagpis nyo, no? Right now, nakikita nyo na talagang hitik na siya sa bunga, at saka, kumbaga, napalago nyo na yung buhay nyo, maunlad, or kung hindi pa man, doon na kayo papunta. Ibig sabihin, kumbaga, work in progress na kayo sa ganitong state, no? Na talagang namumukadkad, talagang very stable, nagiging very stable and very reliable kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba, mga kapiksi, you should take care of yourself para umabot kayo sa ganitong stage na kaya nyo, no? Kaya nyong maging matibay and matatag, hindi lang para sa sarili nyo, kundi para sa pamilya nyo, and talagang maasenso, masagana, so that you can provide for others as well. So maraming kayong matutulungan, mga kapiksi. Syempre, sa mga nakakaluwag-luwag, huwag nyong kakalimutan na ibalik yung tulong, no? Sa ibang tao. And the more na tumutulong kayo, guys, the more na talagang babalik yung grasya sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, yeah, ito, guys, i-mind nyo na to. Ito yung tag-ani season, no? Harvest season ang ibig sabihin nito. Talagang stable, mabunga, mabiyaya, maunlad. So, i-mind nyo na yan sa comment section. Okay? And ito naman, guys, sa commitment, no? Sa kahit anong commitment, pwedeng relasyon, pwedeng sa trabaho, negosyo, no? Na commitment. For some of you, maaring medyo nagkakaroon ng aberya. So, kung sa relasyon ito, sa partner mo, specific person, pwedeng nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. Kung sa negosyo naman, pwedeng nagkakaroon ka ng problema sa supplier mo or sa business partner mo or sa customer. And then sa trabaho naman, baka nagkakaroon ka ng problema sa kumpanya or sa boss mo, ganyan, mga kapiksi. So, hindi naman naiiwasan yung mga problema, guys. Syempre, depende yun sa sitwasyon. Pero, kailangan nyo lang mag-usap ng maayos, mahinahon, para ma-resolve yung mga problema. Kasi wala namang problema na hindi naaayos, basta yung pakikipag-usap, no, ay talagang maayos din naman, mga kapiksi. Okay? So, daanin sa mabuting usapan, guys, para magkaayos kayo. And always maging kalmado. Dapat open-minded kayo. Pakinggan nyo sila and express yourself as well, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. And ito naman yung ating love life message, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. Sa lahat ng gustong mag-avail, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito, mga kapiksi, yung ating love life messages. We have worth waiting for and very soon. Grabe, nakakilig ito. So, feeling ko mas applicable to, guys, dun sa mga single, no? Dun sa mga single. At saka, dun sa mga in a relationship, pwedeng ang inaantay nyo dito is yung pagbabago dun sa person nyo, no? So, unahin muna natin yung mga single. Yan. Sa mga single natin na mga kapiksi, no? Kung meron kayong pinagdadasal, no, na specific person or kahit hindi specific person pero gusto nyo magkaroon ng relationship, romantic na relationship, sabi ko nga sa inyo, ipagdasal nyo and hilingin nyo na kumbaga be specific dun sa mga desires nyo, what you want to see or experience
qualities dun sa person nyo, di ba? Kung mabait, mapagmahal, loyal, may takot sa Diyos, masipag, di ba? Compassionate, whatever. Kahit ano, guys. Isulat nyo na, di ba? Hilingin nyo na sa nasa taas para pag binigay sa nyo, yun na talaga yung ibigay sa nyo. Okay? So, and, di ba? Grabe. Di ba? Kung gusto nyo ng na ng superstar, whatever, guys, no? Kahit ano, kahit sino, pwede. Mga kapiksi, basta ipagdasal nyo, guys, and definitely kapag binigay sa nyo, it's definitely worth it, mga kapiksi, okay? And then dun naman sa mga in a relationship na mga kapiksi, kung gusto nyo ng mga changes or magagandang pagbabago sa person nyo, pwede. Medyo mas ma-effort nga lang to kaysa dun sa magsimula ka sa scratch, kasi kapag in a relationship na kayo, you have both positive and negative stories, diba? And most of the time, kapag tumatagal yung relationship, yung positive stories, nakakalimutan Ang naaalala lang palagi yung mga away, yung kanigahan, yung inis, no? Yun palagi yung nakikita nyo sa person nyo. So, kailangan yung baliktarin yun, i-switch, mga kapiksi, and mag-focus ulit kayo dun sa mga magagandang katangian ng person nyo, and ipagdasal nyo na bumalik sa dati, no? Kung ano yung dating siya, and you have to repeat the story in your head over and over again hanggang sa ma-push out siya sa inyong physical reality, guys, okay? Sabi ko nga sa inyo, everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago. So, make sure na palagi lang kayo nakafocus dun sa gusto nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng ating paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.